So, kamusta ka na ngayon, boy? Okay lang naman ngayon. Pero yun nga lang na parang, di ba, dumating tayo dito January. After 2 months na terminate, yun yung sad part lang kasi nagkawatak-watak tayo ba. 2 months na kaming walang trabaho, pero okay lang kasi may sahod. Pero yung iba pa rin tayo, iba pa rin talaga yung parang magkakasama tayong lahat ba, di ba? Sa hotel na. Sa hotel. Kasi pag rest day, gala tayo. Then ganito. Ayun, wala na, hindi na magkakasabay. Pero doon sa accommodation niya, okay naman. Sa accommodation, okay naman siya. Pero nami-miss ko pa rin talaga yung hotel natin. Ganda kasi dun, no? Tsaka naalala ko lagi pag mara nung, di ba, ang tagal natin bago makarating ng Europe. Oo. Kulit pa tayo ng kulit sa mga agency nun kung ano nang update sa atin. Ilang months? August, September. 4 months ata. August, September, October, November. 4 months. Bali 5 months. Hanggang December kasi January tayo umalis. 5 months, oo. Tapos, yun nga. Tapos ang saya-saya natin nung nag-around sila nung December na yun nga, may ticket na. May ticket na. Tapos yun, syempre, saya natin lahat, di ba? Oo. Tapos lahat tayo, hindi natin iniisip kung ano yung mga possible na pwedeng mangyari pagdating ng Europe. Tapos yun nga, pre, January 2, boy, nakarating tayo dito sa Europe. Sobrang saya. Sobrang saya, kasi solid. Sobrang lamig ba, no? 33 tayo nun, boy. 33. Sobrang saya talaga nun. Tapos sinundo tayo, isang bus. Oo. Isang bus tayo sinundo. Nalala ko pa nun, laman ng bus, puro mga bagahe kasi ang dami natin dalang bagahe. Tapos Ilang maleta ba dala mo nun? isang maletang malaki tapos isang hand carry, maliit lang. Tapos bumaba tayo nun sa bus, di ba? Oo. Yung alam mo yun, yung pagbaba pa lang natin, nakita mo na yung bayan niyan, tulong-tulong sa pagbaba ng mga maleta. Kasi excited tayo kasi hindi natin iniisip, boy, yung Pagod. iniisip natin na nakarating na tayo. So, Europe. Tapos, swerte pa natin kasi ang ganda ng hotel na napuntahan natin, di ba? May sarili Lalo na CR. sa kwarto namin, grabe. Sa inyo, malaking kwarto nyo, boy. Oo. Tapos, grabe nung masaya, boy, nung para tayong nag-aaral, yung, alam mo yun, yung orientation. Grabe, Okay. parang magkakaklase tayong lahat na 33 doon. Tapos, grabe, na-miss ko yun. Isang buong week, puro 8 hours lang tayong pumapasok. Sabay-sabay tayong Tapos, papasok, sabay tayong lalabas. Para kasi yung Samsung kasi para din talagang parang university, no? Tapos grabe. yung pinaka-appreciate ko, yung canteen talaga. Oo, solid canteen. Solid ng canteen, ang laki, gagi. Tapos, yun nga, boy, after nun, di ba, ikinalat na tayo sa mga kanya-kanya nating mga department. Doon medyo nakaramdam na tayo ng konting lungkot kasi yung mga dating kasama natin pumapasok, nagkawatak-watak na lahat. Talaga. Tapos after nga nun, boy, hindi naging stable na. After 1 month, magto 2 months na. Yun, grabe yun yung pinaka-worst na nangyari sa ating lahat. Na unti-unti, nababawas. Di ba? Kami yung pinakauna. Una kayo, di ba? Lima kami. Lahat nakapagtatanga kasi kuan kami nun, sa department namin, 4 kami. Lahat talaga kami tinanggal talaga. Yun nga pagbasa ko nga sa chat nun. Check mo, Edmond, check. May message sa'yo si sir. Sige, check ko. Natawa ko kasi ito, ganito, bla bla bla, decided to terminate you because you have a low performance. Tawa talaga ako. Kasi si Omeng nun, sira ulo ka talaga. Ikaw lang yung nakita kong natanggal na tawa ng tao. Eh, anong magagawa ko? Tinanggal ako eh. Nabigla din kami nun kasi nga si Scott nasa kwarto tapos mangyak-nyak nga si Scott eh kasi akala ni Scott siyang mag-isang natanggal. Tapos nabigla na lang kami nung nagpatawag ng meeting si Sir Jim sa kwarto niyo. Lima pala kayong natanggal. 5. Siyempre tayo, wala pa sa isip natin na matutuloy talaga yung matatanggal kayo. Akala natin nagkamali lang ng di ba? Kasi pero, biglaan kasi walang... Ganun pala talaga pag sinabing terminate ka na talaga. So yun nga. After nun may sumunod pa. After nang sumunod pa, meron pa sumunod. Di ba? Hanggang madami na. Kaya sumunod dun, 12 ata. Oo. Biruin nyo, 33 kaming dumating dito. Tapos yung mga natanggal sa batch namin is 20. 13 na lang kami natira eh. Ilan ka kan? 13 na lang.
natanggal, grabe ang dami. Dami guys, kaya dati nung una namin dating dito, sa hotel namin talagang ang ingay kasi Ingay, oh. magluluto ka, alas mga Pilipino yung mga kasama mo. Tapos yung mga ibang lahi pa, yung Ukrainian nagagalit. Oo. Tapos ngayon Nagagalit. guys, wala na, sobrang lungkot sa hotel namin ngayon. Talagang magluluto ka, wala ka talagang Pinoy na makikita. Sarili mo lang. Oo, sunit. Nagluluto ako dun, wala akong makausap. Dati pag nagluluto ako, may nakakausap pa akong Pilipino. Ngayon wala na. Dati nga pag marami tayo noon nagluluto. Ang laki kasi ng hotel na yun, tapos parang tahimik ba, di ba? Oo. How much more na dami nang natanggal? Yun nga. Lalo na yung dami nang natanggal. Grabe talaga. Unexpected talaga ba? Unexpected. Kaya grabe talaga Kaya nangyari. para sa akin talaga, grabe. Sa akin, ito yung pinaka worst experience ko na Oo, kasi worst na experience namin sa abroad. First time kaming dalawa mag-abroad. Tapos ganito, putik na yan. Siyempre ako di pa ako natanggal guys. Oh. Siyempre hindi pa rin ako nagiging kampante na hindi matatanggal. Kasi dun sa company namin, every 3 months, meron na tinatawag na parang every 3 months merong evaluation. Kung sa 3 months na yun hindi naging maganda yung performance mo, possible pwede ka nilang tanggalin. Oo. Every 3 months? Every 3 months boy, merong ganun evaluation. Hindi lang talaga kami, unfortunate lang talaga, hindi kami sinuwerte kasi wala eh. Pero ngayon Humina. magpa 5 months na yata kami. Humina kasi Oo, alam yung... ko magpa 5 months na kami ngayong this coming June. Pati yung nga yung iba na 1 taon na dito. Oo, Tanggal. natanggal pa din guys. So, Tanggal nga eh. yung sa mga yung mga unang natanggal, hindi namin talaga alam kung ano yung pinaka-reason doon kasi halos lahat naman sila okay yung sa trabaho nila, ginagampanan naman nila yung mga sort nila. Oo. So, wala talagang reason. Kumbaga, ang naging reason lang doon, nag-boss si Samsung ng tao. Oo. Tapos kung sino yung mga naunang dumating, ay yung huling pumasok sa Samsung. Siyempre, kung sino yung mga bago pa lang, yun yung pinili nilang tanggalin. Parang ganun yung nangyari guys. Pero wala talagang reason kung ano yung dahilan kung ba't tinanggal yung mga Hindi talaga sinabi yung rason. Oh, walang rason. Walang rason na sinabi. Basta ang sinabi lang nila kasi daw low performance. Oo. Eh, magto 2 months pa lang eh. Bali yung Magto 2 months iba pa lang yung sila mga 1 year na natanggal, low performance din ba? Yun yung hindi ko alam. Yun yung hindi ko alam na anong rason kung ba't tinanggal yung medyo matatagal na. Mayroon ng mga 1 year. Nagtanggalan talaga ng tao kasi yung ibang, yun nga, 1 year na, tagal na, tinanggal. Tapos guys, until now pa rin naman talaga. Nangyayari pa rin yung tatanggal pa rin ng tao sa Samsung. Kumbaga, hindi katulad dati na sobrang dami, halos by batch. May tinatanggal na 10, 12, 5, ganyan. Ngayon guys, hindi man ganun karami. Meron pa rin pa, isa-isa, 2, 3, ganyan. Meron talagang tinatanggal. Nung maraming Pinoy yung tinanggal, may balita ka ba na may ibang lahi din tinanggal? May tinanggalin ba sa Alam ko train? meron nabanggit sa akin yung mga iba nating kabatch sa mga kasama nilang department. Meron din, marami din. Marami. Kasi dun sa department ko guys, na napuntahan, kulang talaga ng tao dun. Kaya possible, hindi talaga sila magbabawas ng tao dun sa department ko. Kasi kulang ng tao dun guys eh. So kailangan nila naman power dun sa pwesto ko. Kung tatanggalin man kami yung mga napuntang kasama ko dun, it means magkukulang sila ng tao. Depende na lang kung dun sa linya napuntahan mo, is sobra kayo. Possible talaga na pwede kang matanggal. Parang ganun. Tsaka ayoko rin mag-comment sa Samsung kung ano talagang reason or kung ano ba talagang nangyayari sa Samsung company ngayon. Siyempre, privacy din kasi yun guys. So wala rin akong mai-comment kung ano ba talaga yung possible na nangyayari sa loob ng Samsung. Kasi basta kami guys, siyempre importante sa amin yung meron kaming trabaho, may pinapasok kaming trabaho. Hindi na namin inaalala yung kung ano man yung issue na nangyayari sa loob. Oo. Kasi, di ba? Ba't ka pa magpapa-apekta dun sa issue na yun? Eh di kung, di ba, ganito lang naman kasi yan eh. Ako, tatanggapin ko kung sakaling tanggalin mo na ako ni Samsung. At least, alam mo yun, at least alam mo sarili mo na ginampanan mo yung trabaho. At di ka nagkulang dun. Tsaka, pumunta lang naman talaga tayo dito para sa trabaho, di ba? Oo. Yun lang naman, hindi naman tayo pumunta rito para makimarites lang. Para alamin kung ano yung nangyayari sa loob ng kumpanya. Importante, hanggat pinapapasok ka ng kumpanya, pumasok ka ng ganun. Yun lang. Tsaka guys,
normal lang siguro talaga, lalo na pag first timer ka. Kasi ako nakaramdam din ako ng homesick, lalo na nung nagtanggalan ng mga tao. Siyempre, halos mga kaibigan ko natanggal, guys. Kasama ko sa kwarto, natanggal. Yun, Si Paala after, natanggal. natanggal kami after 5 days. So nagpa-kuanin, umabsent na. Ako nun, after Oh, 5 days, sila, guys. Nalit ako nun. Tapos, yun, akala ko nga matatanggal na rin ako eh. Pero, yun, praise God. Dito pa rin ako. Hindi pa rin ako tinatanggal ni Samsung. Patuloy pa rin na pumapasok. Tapos syempre, marami rin nagmamotivate sa mga friends natin na naiwan din. Na kesyo, patuloy mo lang, ganyan. So, yun nga. Yun, dami ko nang nasabi. So, ikaw ngayon, kamusta naman yung kalagayan mo ngayon? Inairaraos mo naman ba? Ang tawag dito, nakakapagpadala ka naman ba ng pera sa Pilipinas sa income na natatanggap mo ngayon? Sa magulang ko, nakapagpadala rin ako, pero hindi gaano talaga yung gaano kalaki talaga. Hindi gaya before? Hindi kagaya before. Kasi hindi pa ako nakapagpadala ng malaki sa parents ko kasi inuna ko yung utang. Inuna ko okay yung naman utang. yun, okay naman yun. Sinabi ko kay mama na hindi ako makapagpadala sa'yo ng malaki kasi yung utang muna natin yung unahin natin. Yun yung sinabi ko sa kanya. Then ngayon naman sa akin, ilang months na magtambay? 3 months na ba? Magti 3 months? Magti 3 months akong tambay. At first naman, nung pagkatanggal, nalungkot talaga ako nun kasi isa sa mga rason na nalungkot ako ngayon noon kasi yung mga kabatch ko, hindi ko na sila tinransfer kasi kami ng hotel. Yun yung problema ng hotel kasi sa sahod wala akong problema kahit bigyan nila ako ng kuan mga 30, mga 35 monthly, 30, wala akong problema doon. Sa akin kasi yung parang alam ko naman yung parang magkakahiwalay-hiwalay tayo, ganun talaga kasi ganun naman yung abroad. Pero mas okay pa rin talaga yung mga kaibigan mo, ganito. Tapos nung na-transfer kami nun, 1 month, okay pa. Okay pa nung 1 month, pero 2 months, doon unti-unti ko nang natatanggap na ganun talaga yung nangyari. Then ngayon naman, magti 3 months na kami, may part pa rin na yung parang malungkot pa rin talaga. Kaya kung makikita mo sa mga maidi ko, nag-iusi talaga ako pag stress kasi sa isip ko ba nga, kasama ko sa mga roommate ko, hindi na yung dati ba, hindi kagaya nung dati mga kabatch ko, iba naman talaga pag kabatch mo, ka-vibes mo ba, yun talaga yung importante. Tas pagkuhan, punta ako sa kwarto nyo. So ngayon hindi ko na siya magagawa kasi ako may kaibigan ako sa hotel namin, yung temporary hotel natin. Pero hindi naman sila yung batch ko eh. Yung solid na solid ba? Hindi kaibigan kasi sila. Meron din silang yung mga kasama mo sa hotel ngayon. Meron din silang mga kaibigan kaibigan talaga. Pagdating pa lang dito, kaibigan na talaga nila. Kami ni Emmanuel, kung kilala mo niyo si Melvin Gasiano, si Liumel Ramos. Sila yung mga kabatch ko, sila Dexter. Pero yung mga lagi kong nakakasabay talaga, ito si Emmanuel, si Liumel, tsaka si Melvin. Si Melvin ngayon, ando na siya sa province. Si Liumel naman, same na sila na. Yung kwarto ko dati, nandun na si Emmanuel. Lumipat siya din. Doon sila sa room ni Liumel. Tapos ngayon, kaya ngayon hindi namin siya sabay kasi iba ang kuan niya, iba ang shift niya. So iba yung rest day. So like kung trabaho sila, may rest day niya. Kung magtatrabaho siya, rest day ni Lumel. Hindi kami talaga yung same rest day. Kumbaga may conflict sa schedule namin, guys. Pero ngayon, ganun talaga yung kuan. Tinatanggap ko pa rin. Pero sa akin talaga yung as a content creator ako nagbo-vlog. Yung part lang sa akin na kuan, like sa pagba-vlog ko, ma-assign ako sa province. Ayaw kung may choice ako, ayaw ko talaga doon kasi gusto ko dito sa city. Maganda. For me, real talk lang naman, maganda ang Budapest. Maganda ang Budapest. Tapos hindi ko pa na-discover to lahat. Yung napuntahan ko lang. Budapest Castle, Parliament, ito Margaret Island. Marami pang iba na hindi ko pa napupuntahan. Kaya ngayon yung kami naman 3 months kami, hindi kami na-transfer kasi pinaprocess pa yung TRC namin, new TRC. Kasi pag matanggal kayo dito sa kumpanya nyo, panibagong TRC naman yan. Yung TRC, Temporary Residence Card. Bagong kumpanya, bagong TRC. So, tsaka yung working permit. Parang alam ko, pag bagong company, kailangan may bagong working permit ka din. Yung tinatawag. Tapos sa amin ngayon, pinaprocess yung TRC.
Din yung accommodation ginagawa pa rin. Ginagawa ba? Yun yung sabi sa amin. Pero ano, sa mga nagtatanong dyan kung worth it pa bang pumunta ng Hungary dito sa Europe, ang masasabi ko lang, kung ikaw tax free ka, goods na goods sa'yo na pumunta ng Hungary. Like for example, 22 years old ka pa lang, 23 years old. Hanggang 24. Hanggang 24, guys. Pasok na pasok ka dito. Tapos kung meron kang 3 anak or more than pa sa 3 anak, pasok na pasok ka rito, guys. Tax free ka. Kasi yun yung mga talagang pinaka, hindi ko naman masasabing malaking sahod. Pero yun yung mas lamang sila ng sahod sa 25 years old pataas na walang anak. Yun lang. Kasi yung tax kasi dito, guys, medyo malaki. Malaki talaga yung tax dito, boy. 30% diba? Oo. Malaki ang tax dito. Malaki yung tax. Doon talaga halos napupunta yung sahod mo sa tax. Laki ng tax dito. Kung ikaw 3 anak mo, tapos kung ikaw 24 years old pa baba ka lang, pwede ka rito, worth it. Pero kung single ka naman tapos 25 years old pataas ka, okay naman kasi mas malaki yung sahod dito kaysa kung nasa Pilipinas ka. Kasi pero hindi mo naman kikitain dito yun ng isang buwan sa Pilipinas, yung sasahod mo dito. Goods na yun. Pwede ka rin dito. Kung talagang hanap mo is work na mas better dun sa sahod mo sa Pilipinas, pwede ka rito, guys. Kasi kung hindi ka naman maarte talaga sa sahod tsaka sa trabaho, pwede ka rito. Yun lang yung may sasuggest ko sa'yo. Pero sa akin talaga, real to, kung gusto mo ng malaki ang sahod, Taiwan. Masasuggest ko Taiwan eh. Taiwan? Siguro kung pumunta sila dito sa Hungary, yung company nila, Samsung, Continental, ganyan yung mga company na malalaki talaga ang sahod. Pero kung ibang kumpanya na, maliit talaga. Hindi, ganun talaga kahit sa ibang bansa, kahit sa Taiwan ganyan. Hindi mo rin masasabing yung mapapasukan mong company doon is malaki kasi walang makakaalam talaga na sabihin sa'yo na malaki ang sahod. Kasi hindi ko lang sure kung karamihan sa Taiwan is libre din yung accommodation. Kasi may mga ibang nakikita sa mga vlog na sa Taiwan is babayaran mo pa yung expenses mo sa bahay, tubig, parang ganyan. Dito kasi sa Hungary, guys, hindi ko lang alam kung lahat ng empleyado ng Hungary is libre yung accommodation nila. Kasi sa amin kasi libre yung accommodation namin, guys. Bali ang gagastusin mo lang talaga dito is yung pagkain mo talaga. Yun lang. Pati yung mga needs mo, yun lang yung mga gagastusin mo. Pero yung bahay, tubig, kuryente, libre lahat. Libre lahat. Yun yung advantage dito. Yun yung advantage dito. Hindi ko alam sa Taiwan. Tapos yung hotel, ang hotel natin, ang hotel dito maganda. Maganda ng hotel. Magandang hotel, guys. Yun. Yung advantage dito, wala kang babayaran sa hotel, tubig, kuryente, wala kang babayaran, pagkain lang yung problema. Internet wala. Tapos maganda ang hotel nila. Halos talaga karamihan maganda yung hotel. Kaya kung iisipin mo, bagay kasi kung saan ka talaga dalhin ng tadhana, di ba? Doon ka pupunta eh. Pero kung pangarap mo talagang makapunta ng Europe, siguro Hungary. Best way talaga na punta ka dito is Hungary, Czech Republic. Kung gusto mo pumunta ng Europe, mas mabilis kasi sa Hungary sa ngayon mabilis makapunta sa Hungary. Kung gusto mong makagala, ganun sa mga, kasi pag dito ka sa Hungary ng trabaho, ma-access mo yung European countries maliban lang sa United Kingdom. Doon bawal, di ka pwede doon kasi strict doon. Pag dito kasi, guys, nakapunta ka na ng Europe, pwede ka nang pumunta ng Spain, Italy, yan. Pwede ka nang pumunta dyan, hindi mo na kailangan ng visa pa, guys, para makapunta ka ng Spain, ganyan. So yun lang. Pero worth it naman yung pagpunta rito, guys. Hindi naman ako lisisi kasi pangarap ko talagang makapag abroad dito. Tsaka, sa Europe eh. Unang-una sa lahat, syempre, kapag mag-abroad ka, huwag ka agad mag-expect ng ganitong salary. Malaking sahod. Ganun talaga kasi. Yan talaga yung mali ng Pilipino eh. Kasi akala kasi ng iba, pagkat nasa abroad ka, is malaking sahod. Yung sahod mo. Kasi, guys, yung iba, ako, dati kasi nung nasa Pilipinas pa ako, hindi pa ako nakakapag-abroad. Ganun din yung pagkakaalam ko. Akala ko pag nasa abroad na malaki sahod.
hindi naman sa ano, hindi naman sa malaki yung sahod. Kumbaga, alam mo yun guys, malaki yung kinikita mo, dumadami rin yung parang Gusto mong responsibilidad mo. Responsibilidad, oh. O parang ganun kasi marami kang pinaglalaanan ng pera, parang ganyan. Parang nababalance lang din, parang ganun. Hindi naman sa ganun kalakihan yung nai-save mo, pero nasa sayo pa rin talaga yun kung paano mo i-handle yung pera mo. Pero the biggest mistake ko before nung hindi pa ako nakapag-abroad is yung expectation ko talaga sa abroad. Parang pag-abroad pag naka-abroad ka na, ahon ka na agad sa hirap. Ganun. Hindi pala siya ganun kadali guys. Hindi siya ganun kadali, promise. Lalo na sa akin nung siyempre nakapagtrabaho tayo sa Samsung, mas pag yung mga nasa Hungary kasi pag narinig nila yung Samsung na kumpanya, yung pinakasikat ata talaga yan eh. Sabi nila pinakasikat. Sabi nila. Then marami pa rin ibang companies na sikat dito na Biolea, mga ganyan. Marami guys, hindi lang Samsung. Siguro naging ano lang talaga yung tao. Kasi halos Samsung kasi halos maraming Pinoy na nagtatrabaho sa Samsung eh. Tapos na sa akin dati, nakaplano na sa akin, okay, this month, ganito, kasi ganito. After 2 months, natanggal ka, kinakainis talaga eh. Tsaka ano, yung na-realize ko pa, dito ako nakaranas ng ano eh, yung talagang solid, yung bibili ka lang ng ulam, parang hirap na hirap kang maglabas ng pera. Kasi iniisip mo yung ano eh, yung makakaipon ka agad eh. Yun ang point mo dito kasi hindi mo alam kung ano yung possible na mangyari sa mga susunod na araw. Di ba? Kagaya nung sa inyo, di ba? Wala naman ka alam, natatanggal ka, wala lang abiso na hanggang date ka na lang, ganyan. Di ba? Kaya ako, kahit wala man sa ano, yung wala man nagsasabi sa akin na matatanggal ako, pero gusto ko pa rin na maging prepare ako, kaya hanggat kaya kong tipirin yung sarili ko, tinitipid ko talaga guys, para just in case man na mangyari yung ganung bagay, at least meron akong naisisave na pera. Ganon yun Mungang, kung like nag-abroad ka, kailangan yung parang isang sweldo mo, yung wag mo yung galawin for the safety. Pwede Ganon yun. Pero ano, ito pa, kung mag-abroad ka man, tas masahod ka na, yung regular ka nang nakakatanggap ng sahod, huwag mo lahat ipadala guys. Oo. Yun yung mali ng iba eh. Huwag mo lahat ipadala, mag-save ka din ng para sa'yo. Kasi yun nga, hindi mo alam kung ano yung possible na mangyari dito sa bansang pinuntahan mo, ganun. Kasi maraming Pilipino guys na parang hindi pinalad sa pag-abroad. Nag-a-apply pero hindi talaga, hindi matatanggap-tanggap ba? Hindi, unlike nandito na sa ibang bansa pero hindi pa rin pinalad sa kumpanya, sa amo, ganyan. Maraming ganun guys, kaya wag talaga tayong mag-expect. Wag magkampante talaga. Oo, na kung natanggap ka na sa work, tapos may flight ka na, pagdating mo dito, wag ka kaagad mag-expect na maganda yung mapupuntahan mo. Kumbaga talagang lakasan mo lang yung loob mo, parang tapangan mo lang, gano'n. Kasi sabi ko na sa inyo, hindi lahat ng mga Pilipino na abroad is pinapalad sa napupuntahan nilang company or mga amon na. Ganun talaga guys. Kaya kailangan talaga dito is maging matalino ka palagi. At ang pinakamaganda kasi guys, kumari dito, nasa abroad na tayo, marami din mga kapwa mo Pilipino yung tutulong sa'yo. Oo, meron. Parang may community sa dito. Yun yung pinaka kinagandahan. Ano yung community? Bayanihan ba yan? Bayanihan yata yun. Yung sa Hungary. Yung parang community ng mga Pilipino. Bayanihan sa Hungary. Yung kami nung natanggal kami, binigyan kami ng, diba? Kayo yung nagkuhan. Oo. Binigyan sila nun guys ng pera. Binigyan kami ng pera nun. Ewan ko magkano yun? 40,000 paret. 40,000 tapos hinati-hati namin. Kung saan ka pa nun? Maraming tutulong sa inyo dito guys na kapwa natin Pilipino. Kaya nakaka-proud din na yung mga kapwa Pilipino is hindi ka tinatalikuran kapag sa oras na kailangan mo ng tulong. Diba? Ayun yung the best part dito. Nagtutulungan talaga yung mga Pilipino. Oo. Okay na siguro. Ito man, paalam nga sa laman. So yun guys, paalam na guys. So don't forget to follow this page. Edmond Chavez Vlog. YouTube. And YouTube channels, please subscribe guys.
And please follow this video and share this video. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.